Hello po mga kapatid. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras na nakakarating at makakarating sa inyong mga lugar ang video po na ito. Muli po, pagbati ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan. Lagi ko po kayong binabati ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan dahil marami pong mga peking kapayapaan at pag-ibig na peke ang nagkalat sa paligid, mga kapatid, na wari ay ipinagmamalasakit po tayo, ngunit ang totoo po, meron pong vested interest. Alam nyo na po yun, mga kapatid. Alam ko po, matalino na po tayo ngayon when it comes to the discerning spirits, mga kapatid. Bakit? Dahil sabi po ni San Pablo ni San Juan sa unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa espiritu, but test the spirit if they are of God. Yun po, mga kapatid. Kain po tayo. Break time ko po. 30 minutes lang po ito. Break time ko. And ang dami nilang ngayon, bagong scheme regarding sa pangungulekta ng pera. Ganyan na lang po talaga ang magiging takbo ng MCGI sa pamumuno ni Daniel Rason. Dahil wala naman po talagang maituturo. Tingnan nyo po, more than 4 years na itinuturo yung pag-ibig. Pero wala pa rin pong pagbabago at pag-asenso. Sabi ni San Pablo, tangang-tanga na ba kayong mga taga-Galasya? Kayong nagpasimula sa espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. Ganyan po ang ginagawa ngayon ng mga namumuno, umuugit sa MCGI, mga kapatid. Dati po tayong nagpasimula lahat, masikay tayo sa gawain pang-espiritual. Ngayon ang gawain po, ikinasisikhayan po nila, puro game show, puro concert, puro pagpatalon ng motor, and etc. Pag-develop, instead na i-develop yung central sa Apalit, ang i-develop yung KD Rock at saka yung ibang businesses nila, like yung nasa Laguna, nakalimutan ko yung saan, yung Road 602 yata yan. Hello po, Brother Raynel Andres, sabi niya. Hello po, Brother JR Badong. Sabi ni Sister Popot Manimbo, Nax naman at nakakapag-live na. Sabi ni Brother Joey Gregorio, hello brother. Hello po. Kain po tayo, mga kapatid. Nagano kami kahapon kasi ng mga manok for chicken soup. Yung mga balat, hindi kasi sinasali yun. So, yung mga balat, tinabi namin. Ginawa namin chicharon. Yun. So, meron kaming pang-ulam ngayon. Ayun. Sino-sino bang nga natin, invite nga natin si Brother Joey Gregorio. Brother Joey Gregorio, baka pwede kang umakyat ng bilisan. Kasi meron lang akong 20 minutes na lang. So, 20 minutes para makapag-shoutout ka sa ating mga kapatid, mga editors sa buong mundo. Ayun, si Brother Joey Gregorio. Brother Joey Gregorio, hello! Namiss kita! Namiss kita! Ayun, Brother Joey Gregorio, nakita ko na nag-comment Okay ako? Dinig na dinig, loud and clear. Oh, Brad, hindi na yun ang tunay na iglesia.
bagamat siyempre nalulungkot tayo, diyan tayo galing eh, no? Mm. Pero ganun pa man, nagpapasalamat din ako sa Diyos. Alam mo kung bakit? Mm. Kasi ang akala nila, umalis tayo sa iglesia. Mm. Hindi nila alam, sila ang nawala sa tunay na iglesia. Exactly. Parang naligaw na sila ng husto. Mm. Ewan ko, no, brother, no? Tayo naman may sarili tayong pag-iisip, may sarili tayong unawa, lalo na binigay yan ng Diyos sa atin. Kasi ang nasa isip, no, yung bang siya ang binilinan, siya ang, lahat sa kanya. Yun ang kanilang pinanghahawakan. Yun ang kanilang pinaninindigan. Parang si ano na lang siya, parang si Kibuloy na siya daw ang binilinan ng... Mas maganda pa nga si Kibuloy, brother, bagamat mali rin si Kibuloy, no? Pero kung i-compare mo ang pagiging mali nila, bagamat parehas mali, may konting tama pa si Kibuloy. Bakit ka mo, Brad? Si Kibuloy mali. Kaya lang, si Kibuloy, pwede mo siyang tanungin. Sumasagot si Kibuloy, kaya lang. Mali pa rin ang sagot niya kasi wala rin sa Biblia. Kaya, siyempre, ganoon talaga. Wala tayong magagawa. Opo. Napakainit dito, Brad. Yan ba? Mainit din sa inyo? Opo, mainit din po dito, brother. Lalo na sa kusina. Gusto na nga po namin mag-winter na kasi mahihimatay na kami sa init. Tapos, going back, Brad Joey Gilbert. Actually, meron akong kausap na matandang kapatid. Sabi niya, brother, nung malaman ko po yung mga pinagagawa ni Brother Eli, well, disappointed po ako, sabi niya ganyan. Actually, ngayon, I'm still coping up doon sa kung paano ko siya may justify sa sabi ko ganyan. Sabi nung kapatid, sabi ko, ipagpasa Diyos mo na lang, sabi kong ganyan sa kapatid. Oo, brother. Alam mo kasi ako, mga kapatid na may galit sila o may tampo, kung ano nila kay Brother Eli. Pareho kasi brother. Damdamin nila yun eh. Pero sa akin kasi, sabihin na natin masama si kapatid na Eli, nagkasala si kapatid na Eli. Wala naman siyang tinuro sa atin na masama. Diba? Wala siyang itinurong masama sa kapatiran, pero hindi siya perfect. Okay. Siyempre, lahat nagkakamali din. Ngayon, ganang sa akin lang to, no? Sana maintindihan ako ng ibang mga kapatid. Wala akong natitingma na tampo o galit kay kapatid na Eli. Kasi para sa akin, gumawa man siya ng masama, pagbabayaran niya yun eh. Ang Diyos naman ay Diyos na maawain yan. Kaya, ako kasi, Brad Joey, kahit na nagsasalita po kayo, ako kasi, ang tinitignan ko, ako rin naman may kasalanan ako. Oo, brother. Kaya kaming susulitin ng Diyos. Walang makakatindig sa atin. Kaya nalulungkot din ako, no, Brad, no, dun sa mga kapatid na nagalit sila kay Brother Eli. Alam mo, ang pinagbulan lang niya si Daniel Rason eh. Kung si Daniel Rason lang, ginawa niya yung katungkulan niya bilang isang tunay na mangangaral sa Diyos. Kung may nagawa mong kasalanan si kapatid na Eli, hindi ganun karami ang magagalit o magtatampo kay kapatid na Eli. Kasi siya rin may kasalanan eh. Binilinan siya, hindi naman siya sumunod. Pagkatapos, ngayon siyempre yung mga kapatid, nagkadagdag-dagdag na, nagka-ano-ano na, kaya yun ang nangyari na pati kay kapatid na Eli, nagalit na rin sila. At saka ang bilin malinaw. Ready na po lahat ng mga aralin. Ibigay na lang. Hindi niya naman sinunod yon, hindi niya naman yun kaya kung sinasabi niya, kung naniniwala po siyang sugo talaga si Brother Eli, swail siya dun sa sugo niya. Bakit? Totoo yun. Biruin mo. Napakatigas ng ulo mo, sinabi sa'yo na ipi-play na lang, nagturo ka ng ibang aralin. Saka naman nakakita ng pangangaral, no? Walang tagang magsaliksik sa Biblia. Logic dictate sa mga ako kasi, Brad, kaya ako umanib sa iglesia na yan, sa dating iglesia na yan, dahil sa aral. Ngayon, wala ka naririnig pa ulit-ulit yung mga kapatid dyan, no? Kung mag-iisip lang sila,
nakakaawa sila sa totoo lang. Akala nila tayo ang wala sa... Oo, hindi tayo, wala Hindi tayong... na tayo connected sa MCC. Oo, Rason. oo, kay Rasul lang, no? Kay Rasul lang. Bagamat sila, siyempre, marami sila eh. Marami. Sabi nga, marami ang maliligaw. pero hindi ko naman sinasabi na ligaw sila lahat or hindi sila maliligtas, no? Siyempre, Diyos ang nag-aano, no? Kaya lang naaawa pa rin ako dun sa yung mga nagko-comment nga sa akin na ibang mga kapatid, hindi ko nire-reply yan eh. Kumusta Kahit naman ang po kayo ngayon, Brother Joey? Kumusta awa ng naman Diyos, po ang buhay ito. ninyo after exiting? Naging masama. Sa totoo lang, nung una, siyempre, nalulungkot ako. Pero ngayon, Brad, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi, ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, nawala ako sa iglesia ni Rason. At saka lalo ngayon ako naging mas maingat. Lalo ako naging mas maingat kasi kung makakagawa ka, parang ng kasalanan, parang basta't ako naging mas maingat ako ngayon, brother. Lalo sa pakikitungo sa mga Very beautiful. pakikitungo sa mga tao. You are so very lovely. Okay. Kaya ayun, brother. Awat tulog naman ng Diyos sa kahit papano, bagamat hindi tayo ang prayer meeting naman kay Brother Eli na nanggaling isang maliit na bahagi lang yan ng pagsamba. Ang tunay na pagsamba, yung pakikisama natin sa kapwa. Kaya ito, kung alaga ko, Totoo po yan. Ay, naku, brother. kahit na makulit to, Totoong-totoo yan. Yung love na love kita. ang tunay na pagsamba sa Diyos, yung paggawa ng mabuti sa kapwa-tao. Oo. Kaya, alam mo, sa totoo lang, brother, no, bagamat hindi tayo nakikipagkat. Kasi, bakit ka makikipagkatipon? Hindi naman totoo yung kanilang pinagkakatipunan. Correct. Oh, di ba? Useless kahit pasabihin na nandiyan ako. Sinasabi ko, nandoon ako. Hindi naman totoo yung sinasabi ni Daniel Rason. Nakakasala lang ako lalo. Kaya, ayun, salamat sa Diyos at maski na yung mga anak ko, yung mga, kung may makakapanood dito sa lokal namin, no, sa Target, lokal ng Target, sa Makati, sa Dangay na, Tagig na. Ang mga anak ko umalis na dyan. Ngayon, yung asawa ko, ayoko namang anuhin yung asawa ko, pero closet siya, umaawit-awit na lang siya. Hindi ko siya sinasabi nila. Actually, Joey, ang daming closet ngayon. Naku, meron akong kilalang closet ngayon. Naku, dating detractor ko yun. Ay, huwag kayong maniniwala kay Badong. Ganito yan, ganyan. Pero ngayon, naku, marami na siyang tanong. Ang sabi niya, oo naman, magigising din sila. instead na magpasalamat sa Diyos, ang sinasabi, excuse me, sorry po ang sinasabi nila, salamat kuya, salamat ate. Totoo. Sa kanya nagpapasalamat, hindi na sa Diyos. Nakakatawa sila. Ay, brother, sandali. Tinatawag ako ng amo ko. Sige po. Brad Joey, salamat ingatan po sa Diyos. Brad. Ingatan nawa po kayo palagi. Ayun, brother. Keep up the faith. Keep the faith. Opo. Salamat sa Diyos, brother. And walk by faith. Sige po. Bye-bye po. Ayun, si Brother Joey Gregorio from Paris, France. Yun, nakita niyo po mga kapatid, ang ganda ng punto ng sinabi ni Brother Joey Gregorio na oo, hindi kami nakakadalo ng prayer meeting at sabi naman ni Brother Eli na yung prayer meeting ay isang maliit na bahagi lang ng pagsamba sa Diyos. Ang actual way of worshiping God is by doing good to others. Yun po yung pagsamba sa Diyos. Bakit? Meron ba tayong patunay sa Biblia? Ang sabi ng Biblia, nagtanong ang mga apostol, Panginoon, Guro, alin po ba ang dakilang utos sa kautusan? Ang dakilang utos sa kautusan ay ito. Iibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong isip mo, buong puso mo, and all. At ang pangalawang katulad ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, the real essence of worshiping God is loving others, loving yourself, loving the whole humanity. Yun po ang pag-ibig na itinuturo ng Biblia na pagsamba
na siya ninyong katampatang pagsamba o paglilingkod espiritual. Nasa Roma 12:1 po yan ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya mga kapatid, ng mga Exeters, mga Closet, huwag po kayong mawawalan ng loob. Yung pong pakikipagkapwa ng tao natin, yung pong pag-alaga, pag-aruga, pag-alagata sa ating mga mahal sa buhay, sa ating even to our enemies, to people who are doing bad to us. Pagsamba po yun sa Diyos. Kaya mga kapatid, let us all keep the faith. Nakita niyo po yung post ko, di po ba mga kapatid? Dinuguan po yung ulam namin, mga kasama ko, mga housemate ko sa bahay. Tinanong nila ako, kumakain ka ba ng dinuguan? Hindi po ako kumakain ng dinuguan eh. Bakit hindi ka kumakain ng dinuguan? Kasi po for God, blood is sacred. Ganun ba? Kaya pinagluto po nila ako ng spam. Yun, pinabayaan ko silang kumain ng dinuguan and no judgment. I do not judge them because wala akong karapatan para i-judge sila. So, ayun po mga kapatid, maraming nag-chat sa akin at sinabi nila, ayun, kagaya ng kapatid na nag-message sa akin kanina from Canada, sabi niya ganyan sa akin, brother, alam niyo po, mas malawak po ang pang-unawa ko ngayon sa maraming bagay. Mas malawak po yung pang-unawa ko ngayon sa mga kapwa-tao, not unlike before na active po ako dyan sa MCGI. Masyado pong nakulong yung thought ko na tayo lang po ang maliligtas, etc. etc. Ngayon po, ang lawak po pala ng pangunawa ng Diyos sa humanity. Yes, malawak ang pangunawa ng Diyos sa humanity. Kaya nga sabi ni San Pablo, kaya nga ang Diyos hindi siya nagpaparusa kaagad. Bakit? Idinidelay niya yung paghukom. Bakit? Gusto niya ang lahat ng tao maligtas. Nasa unang Timoteo 2:4, siyang may ibig lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Ano po ba ang katotohanan dapat nating malaman? Sabi ng Biblia, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa akin naman liban sa akin. Ang katotohanan dapat nating malaman na ikaliligtas natin si Kristo po, mga kapatid. Si Kristo, punong-puno ng pag-ibig. Kaya nga, sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya, even to those people who do not believe in God, the salvation is wide. The door to salvation is wide open to all people, mga kapatid. At yan po, matatapos na ang aking short break. Short video lang po to. Muli, iniimbitahan ko po kayong lahat, mga kapatid. I am inviting all of you every Tuesday to join our community prayer. Hindi lang po ako ang mag-lead always sa community prayer. Meron pong mga workers na Exeters din who will join me in the community prayer and who will lead us in praying and imploring to God Almighty. Hanggang dyan po mga kapatid. Once again, I am greeting all of you, the greeting of true peace and true love to all of you, my dear brothers and sisters in Christ. Bye po. Mir Popshim. Hello guys, good afternoon, good evening, and good morning to all. Muli, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan, ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyo pong lahat, mga kapatid. Yan, meron na lang po akong 11 minutes remaining sa break time po at kakatapos ko lang kumain. Yan, kakapagod. And ayan, going back sa pinag-uusapan natin na naputol kahapon, salamat pala kay Brother Joey Gregorio na isang Exeter from Paris, France, na nag-share ng kanyang insight regarding sa nangyayari sa iglesia na pinanggalingan po natin.
busy si Mama Mary ngayon dahil sobrang dami daw nilang guest. And ayun po, may mga nag-message sa akin. Actually, merong gustong umakyat sa live ko. Kaya lang, kailangan po siyang bigyan ng enough time dahil hindi naman po siya simpleng tao. Sabi ko, Tuesday lang po kasi ako available. Pagka uwi ko naman kasi, nakakauwi ako sa bahay mga around 12 past. So hindi rin ako pwedeng mag-live dahil may mga kasama ako sa bahay. Alam niyo naman po. And yun. Ang ganda ng nangyayari sa akin ngayon dahil meron pong kumukup sa akin na mga kapwa Pilipino. Hindi naman po nila ako kilala pero tinulungan po nila ako na makabangon uli. Yan. And I'm very thankful to God dahil may mga tao talagang kinakasangkapan ng Diyos para sa kapwa-tao. Kanina, kumusahod namin nung 15, wala pa pala ako sahod. Sahod nila. So, maghihintay pa ako ng September 15 para makuha ko yung first salary ko from my new company. Ngayon, tipid-tipid. Ganun pa man, actually pinahiram ako ng pera ni Mama Mary. Pinadala niya yung kanyang ATM. Ubusin mo na yan para meron ka magamit, sabi niya ganyan. At yun po mga kapatid, kagaya nung panayam natin kay Brother Joey Gregorio at kay Sister Patricia from UK and from Paris, France. Mga kapatid, sa lahat ng mga closeted at saka sa lahat ng mga observer, huwag po kayo maniniwala na pagka po umexit dyan sa iglesia na yan, mapapariwara na. Mahina audio, sabi. Modulated po yung boses ko kasi baka marinig po ako. Ayun, alam nyo naman po, kailangan po natin mag-ingat. Sabi ni Brother J. Boncalo Noblesa, magandang gabi bro, magandang gabi din po sa iyo brother. Sabi ni Brother Emil Domingo, si Coach Emil Domingo, mahina audio yan. Bilakasan ko na po audio, siguro naman po naririnig nyo na. At ayun po mga kapatid, hindi po totoo na alisin nyo po sa isip ninyo yung thought na pagka umalis po dyan ay mapapariwara na. Actually, merong kapatid na nag-message sa akin 2 nights ago, tapos nag-call back ako, nasa US pala siya. Sabi niya, bro, by heart, I am an exiter already, but I cannot exit because my family is still brainwashed by the teaching of Danielson. So, ayun po mga kapatid, kaya tulong-tulong po tayo at kapit lang po tayo. Sabi ko doon sa kapatid, bro, meron po akong hiling sa iyo. Sabi ko, sana po, keep the faith and hold on and walk with it. Kaya mga kapatid, ito pong laban po na ito ay laban po ng kabutihan at ng kasamaan. Laban ng liwanag at ng kadiliman. Ito po yung battle of spirit. Sabi ni Brother Reyes Chris, good day po bro, good day din po sa'yo. Ayan, nanonood si Brother Raynel Andres at saka si Brother Roger D. Gonzales. Nakaset po yung yung timer ko kasi marami kaming trabaho sa kusina. Pagka uwi ko ng bahay, bagsak na. So ayun, gustuin ko magpaakyat ng mga hindi na po ayun, si Brother Ronnie Kipo in the Rosario. Brother, kumusta po? Ito, busy po sa work. Busy sa work. Actually, meron isang workmate dito na pinag-iinitan ako pero alam niyo po, ang daming nagtatanggol sa akin. Sobrang daming nagtatanggol sa akin. Kaya hindi ako kumikibo pagka pinag-iinitan ako kasi once na nag-react ako,
lahat yon magre-react at aawayin siya. So better yet, I just keep quiet para walang gulo. Yun. Naalala ko yung sabi ni Jesus Christ, "Blessed are the peacemaker, for they shall obtain peace." Ayan. Kaya dapat po tayo ay maging mapagpayapa. Maging mapagpayapa sa mga bagay na kaya po natin. Sabi po ng Biblia, sa abot ng inyong makakaya ay makipagpayapaan kayo. Sa abot po ng ating makakaya. That's why nakita nyo naman po mga kapatid, ever since I have started this battle, maraming umaaway sa akin. But I stayed intact. Nanatili po ako na tahimik. Kahit na ano-anong binibintang sa akin. Bakit? Because I know the truth and I know my truth. Yun lang po ang masasabi ko mga kapatid. At konting tiis na lang po. Sabi po ng Biblia, huwag kayong gaganti. Ako ang gaganti. Kaya ngayon, nagkakagulo na po sa Singapore at nagkakagulo na po ang lupon ng mga KNP at ng mga AP. Sila na po ngayon ang nag-aaway-away, nagmumurahan. Bakit? Naglalamangan po sila sa mga koleksyon ng pera from the brethren. Nakita niyo po yung mga pinost ko mga kapatid. Biro mo sa isang lokal, ang target nila monthly is 500,000. Isang lokal lang po yun mga kapatid. Kaya alam niyo po, nakakaawa yung mga kapatid ngayon. And ang daming nagme-message sa akin ngayon na mga kilalang mga kapatid sa iglesia. Ako mga kapatid, sobrang daming nagme-message sa akin at hindi na po sila nag-aabuloy. Nawawala na sila ng gana dahil the very reason why they enter the church is they want to be part of the propagation of the gospel of God. Ngayon po, wala pong ginagawang propagation. Ang ginagawa po ngayon is pure entertainment. They are just entertaining the brothers and sisters all over the world. Ano yun? Serbisyong kapatiran, tapos merong merong name that tune, merong tapos merong pang ayan, kaway-kaway sa mga kapatid sa lokal ng Macau. Dumadami ang mga closeted dyan. Naku, pagka po nakilala ninyo, nalaman ninyo kung sino-sino ngayon ang mga closet, naku, matitibag ang buong lokal ng Macau. Hindi po pwedeng hindi maalog ang buong lokal ng Macau dahil itong mga kapatid na to, naku, ito'y mga pangunahin sa pagtulong. Naku. Hello sa lahat ng mga kapatid sa lokal ng Macau. Isang kapatid lang ang mag-exit dyan na prominent na kapatid. Naku, mawawala ang buong lokal ng Macau. Ano ka ngayon, Ramis Naral? Ano yung pinagtatanggol mo na masama si Badong? Alam at kilala ng mga kapatid sa Macau, Brad Ramis Naral, na si Badong ay hindi masamang tao. At alam mo din yan, Brad Ramis Naral. Sis Sai Naral, tanungin ninyo ang inyong mga budhi. Si Badong ba ay masamang tao? Alam nyo yan. Sasampalin kayo ng katotohanan kung papaano ko kayo pinakisamahan. Bahagi kayo sa sweldo ni Badong. Bahagi kayo hindi lang sa sweldo ni Badong, pati sa kinikita ni Badong sa part-time. Alam mo yan si Sai, na asawa ni Brother Ramis Naral. At kaway-kaway sa lahat ng mga exiters and closets sa lokal ng Hong Kong. Hello po mga kapatid. At saka sa Saskatoon, Canada. Nako, dumadami sobrang dami ng closet sa Canada, closet sa US, at closet sa Red Deer. Yung nagtimbre sa akin,
ng mga tulungan nila. Sabi niya, Brad Badong, ako po, meron pong bagong ngayon. Meron po silang bagong sistema. Ito po yung ebidensya na meron silang bagong sistema tungkol sa pananalapi. Binasa ni DSR sa PM ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Sino ba ang nagpapakabuyo sa kalayawan? Tayo po bang mga Exeter? Hindi. Ang nagpapakabuyo sa kalayawan, kayo. Ooh, biking. Biking. Ari ko. Ikaw naman, kuya. Hindi ka marunong. Hindi pa kumawak ng ano. Oo, at saka si Neneng B. Anin mo lang. Yan. Dahan-dahan ka lang, kuya. Yan. Yuhuu! Oh, di ba? Dito tayo. Huwag dyan. Saan ba? Ako dati. Bidyan mo ako, kuya. Ko dati. Bidyan mo ako. Bidyan mo ako. Yan. Yan, nakatik. Nakano na to? Oh, maano sasakyan ha. Oh, may sasakyan. Ayaw talaga pag isusulong mo pa. Oo! Huwag kang mag-ano, mamamatay ka sa ano. May punta ka daw doon, kukunin niyang bag yata. Ala! Ha? Pang 50 lang ako. Ano pa 50? 400 daw. Na? Yun. Yung scooter. Hmm. Yan. Nag-ano ako. Naglaro-laro. Sarap maging bata. Ano kami ngayon? Mag-pizza night. Magpipizza-pizza kami. Yun. Going back. Going back mga ka-Exeters. Meron nag-message sa akin kanina. Kakapost ko lang. Na ang dami ng closet talaga. Sa California, ang daming closet daw. Bukod pa yon doon sa mga kilala kong closet doon. Yan. Wala si Mama Mary kasi ano siya, busy sila ngayon. Pero marami silang bisita. Ando ako ngayon panatag dahil meron akong mentor ngayon. Siya yung parang tatay-tatayan ko dito. Tapos merong yung mga housemate ko, yun yung mga umampot sa akin. Para kong tatay at saka ate. Pero hindi naman sila magkamag-anak. Dito lang din kami nagkakilala. So, ayun, nilingap nila ako. Parang ngayon, wala nang iwanan kami. Sabi nga ayun si Mama Mary. Nakita ko si Mama Mary. Invite nga natin. Akit ka, Mama Mary.
Nandun si Mama Mary. Hello, hello, hello. Oh, Halo. ba't ano? Ba't nakaano ka na? Madilim ka na. Eh, para pa nga matatrangkaso ko eh. Ah, maraming ano, ilan yung guest nyo? Puno nga yung kagabi, tas nga meron na naman. Ngayon lang naman yan kasi next month, winter na. Ay, autumn na. So, palamig na. September, October. Hanggang October na lang yung ano nyo. Over. Mm. Ay, minsan nga yung lolo boy na yan, makulit din. Nga, minsan nabubuwistak sa kanya. Matanda na kasi. Sabi niya, sabi niya kay doon sa chef, sabi mo kay Myra, maraming guest. Hindi daw niya ina-expect na dumami. Eh di, syempre, di ba, naka-stay ako sa hotel? Oo. Tapos ngayon, nakatayo ako. Tapos doon siya nagsasabi kay kay Ariel. Tapos nga, nagalit ako sa kanya. Sabi ko, bakit hindi ka magsalita ng diretso sa akin? Sabi ko, why don't you talk to me ahead of time? Dahil sabi niya, ba't daw ako nagagalit? Yes, of course, nagagalit ako kasi yung lahat ng gamit ko nagsalbag-salbag doon. Oo. And you want me to pack up quickly? You go upstairs and pack my things. I wonder. Wag mo akong, why you always keep an eye with me, ha? Sabi ko, pupunta ako kay Jay. Sabi ko, i-find out mo na rin ako. Sabi ko, i-find out mo na ako. I'm ready. Sa kanya, I'm ready. Sabi niya, no. I'm ready. Sabi ko sa kanya. Mabait naman yan. Ano lang, minsan natutuliro. Ayun, Yes. ang dami ng ano ngayon. Ang dami, may bako. Ang dami ng closet ngayon. Oh, Sobrang yung mga matatandang kapatid, alam mo ba yung matandang kapatid yan sa Diyos? Wala, na din yun. Yung tiyahe ni Nanang. Nino? Ni Nanang Laos. Ay, sila Lanang Laon. Yung mga hindi na rin naniniwala kay Bobonjing. Oo, naku, Bonjing. Si Mga Nanang matatanda Laon, kilala mo yun, di ba, Bonjing? Baka nga si Nanang Laon, closet na din yan eh. Tapos kung 'di ba pina-erase lahat ng di ba ni Brother, o bakit hindi niya erasein yung tag dito? Yung pagdoktrina, gumawa siya ng sariling doktrina niya. Tarantado Kaya ba nga. siya? Tarantado yata itong Bonjing na to eh. Kaya nga. Gumawa ka ng sarili mong doktrina. Oh. Oo, ang doktrina niya, magpa-game show. No, kita mo. Ipangalat ang game show sa buong mundo, hindi ipangalat ang ebanghelyo. Eh, Kasi kaya nga. nakasulat sa Biblia at ipangangaral ang ebanghelyong ito. At kung magkagayon, darating ang wakas. Bago pala dumating ang wakas, maipapangaral muna yung ebanghelyo. Anong ginagawa nila? Ipinapangaral ba nila ebanghelyo? Ang ipinapangaral nila, Niluloko nila. Sarili. Niluloko yung mga miyembro sasabihin sa gawain. Anong gawain? Meron. Ayun. Hindi, nandun na sila. Uy, Di ba? merong may artista. Ito, mga friends Gumawa siya ko. ng sarili niyang Mga friends ko to. Para kami magkakapatid, pamilya. Yun. Pagka masama kang tao, marami kang magiging kaibigan. Yun. Masama daw kasing tao si iba doon. Kaya, yun. Meron baka mong masamang tao na kinukupkop ng kahit Correct. sino? At saka ipinagtatanggol. Kaya nga. Ito naman din si Lolo Bay, makulit eh. Dapat dito banatan eh.
Si Nanang, yung Chain ba o lola ni Nanang Laon, yun yung nakakausap ni Attorney Chavit Singson, di ba? Oo, ano yun? Yung tsahin niya ba? Oo, tsahin niya yun. Oo, yung sa San Felipe. Pagkain natumbok agad eh. Muntik na madula si Badong Kolokoy. Ano yon mga hindi na eka naniniwala kay Bonjing. Eh, sino maniniwala kay Bonjing? Si Bonjing ba pumunta sa lamay ni nung tsuhin niya? Oo, at saka ito pa, biruin Bakit? mo. Oy, bakit hindi siya pupunta? Bakit hindi siya pupunta? Eh, kailangan niya si Ate Ruth. Oo, mortal na kaaway niya si Papa Narsi. Oo, pero iyon, Si Tambuklo. kailangan Tambuklo niya, ang tawag nila dun eh. kailangan niya si Ate Ruth kasi, alam mo naman ang utak ni Ate Ruth. Pero inaaway niya si Ate Ruth Soriano na pinsan niyang buo. Wala naman siyang hindi inaaway eh. Ang hindi lang niya kayang awayin talaga si Ate Lisel. Kasi pag namatay siya, ang successor niya si Teban. Maiitsapwera yung pamilya niyang Sampid. Kaya nga ngayon nangangamkam na sila ng kayamanan dahil alam nila na pag Legit. namatay si Bonjing, tsapwera na sila sa iglesia. Kasi alam mo, ito naman si Bonjing, tatanga-tanga rin tong Bonjing na to. Wala namang kakamo kasing anak. Ayun lang talaga yung... Tapos, ito pa. Merong kumakalat na chismis lang daw ang pinag-uusapan natin, ang mga sinasabi natin. Uy, chismis pala ka eh. Bakit hindi mo kamo banggitin yung pangalan namin kung talagang chismis? Oo. Chismis yung... Hindi nyo ba ginagamit yung mga utak ninyo? At kayong mga ay naku. Chismis baka mo yung Japayuki yung asawa mo? No. At wala namang problema kung Japayuki yung asawa niya. Ang problema doon, siya, mangangaral siya, bawal sa mangangaral ng Diyos yun. Nakukuha ka ng lamas. Hindi lang siya lamas ng isang tao, dalawang tao. Ilang daan ang lumama sa kanya. Ay nako. Kasi nga kaya nga ang inaano lagi niya na yung mag-show. Kasi sanay sa showdown si Japayuki eh. Kaya sila ngayon, meron silang game show. Kasi namimiss niya yung show. Mag-showdown. Kasi mahilig sila sa show. Tsaka tingnan mo, puro yung pumupunta sa K-Dirac. Sino ba ang nagtulong-tulong? Abay, nagtulong-tulong ang miyembro tapos pagka member ang pupunta doon malaki pa ang bayad kaysa sa hindi member. Correct. Di ba galit sila? Tsaka, biro mo pati parking, kailangan mo magbayad? Masyado pa ng SM, ang SM libre na yung parking lot ngayon. Ano kayo? Hindi, pero pagka yung meron sometimes sa SM, may bayad din. Yung covered na parking lot. Pero yung open parking lot, walang bayad. Kaya nga, ba't kamo ano-ano kayo kamo na ganyan, pati parking lot kasama ang bayad, kundi kamo kayo gago. Oo. Bukas mo wala nang pupunta sa inyo. Meron nga nag-message sa akin kanina, bro, sabi niya, nagtatanong po yung tiyahin ko, closet na po siya. Grupo po sila, hindi na po sila dumadalo. Nakamong dumalo at wala rin California yun, California. Wala kamong natututunan dahil yung sinasabi ni Bonjing, magbabanggit ng 4 na sitas, aabutin pa ng kinaumagahan. Ano yun? Tapos sasabihin na nag-uumpisa pa lang po tayo, mga kapatid. Ang niloloko? Sino bang niloloko mo? Hindi naman mga tanga yung mga kapatid. At saka ito pa, sa lokal ng Macau, pagka nalaman ng lokal ng Macau, kung sino-sino ang mga closet ngayon, naku, mabubuwag ang buong lokal ng Macau. Kasi hindi po pwedeng hindi nila itong kapatid na to. Naku, merong isang kapatid sa lokal ng Macau na closet. Naku, puro kamo sabi lang. Mabubuwag kaya. Hello, Ramis Naral. Hello.
Ano kayo ngayon? Papasamain nyo si Badong? Hindi maniniwala ang mga kapatid sa Macau na si Badong ay masamang tao. Dahil si Badong hindi nagpabigat sa mga kapatid. Si Badong, dumistino sa Macau, nagtrabaho. Si Kayo Badong ba, Kamo. nagtrabaho ba kayo, Ramis Naral? Di ba hindi? Paano kayo nagkaroon ng MacBook? MacBook. Wow. Ano lang? MacBook ang Air. mahal. Wala naman silang trabaho. Tapos naka-iPhone 15 pa yata, iPhone 16 Pro Max. Tapos naka-Apple Watch. Oy, syempre sila na yung mga nag-aano ng mga abuloy. Oo. Nakita ko kasi yan, hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. Binibigyan siya ng pera ni Efren Baking. Sabi ko, bakit si Efren Baking ang nagbibigay ng pera dito? Kaya ang loyalty nila na kay Efren Baking. Para yung, kunyari, ito ang parte mo. Kaya merong nagtanong sa akin, sino po ba ang pinakamayaman sa mga KNP? Sabi ko, di si Efren Baking. Number 1 ano yun? Number 1 magnanakaw ng pera ng kapatiran. Oh, hindi ba sila nahihiya sa sarili nila? Oo. Naharap sila sa pulpito na para po sa gawain. Di ba sila kinikilabutan? Tama ang kayo ng kulog. Correct. At saka eto pa. Efren Baking, saan ka ba nanggaling? Hindi ba nanggaling ka lang sa maliit na baryo ng Bukanan? Ang bahay mo lang dampa. Ngayon, ang bahay mo'y mansyon. Kaya ang mga kapatid sa Magalang nagtatanong, sa Magalang, Pampanga, saan mo nakuha yung pera mo? Ay, Di sa Minagic. Oo, tapos 'di ba meron pa akong isang post, Mama Mary, na merong lokal na ang target nila monthly is 500,000. Biruin mo, papatargetin mo ang mga kapatid ng 500,000 a month? Kawawa naman yung mga kapatid, di ba? Kawawa ang mga kapatid. Nagtitipid. Oo, Halos nagtitipid pero sila nagpapalayaw. Bili dito, bili doon, bil mo kon yun, bil mo kon yan. Kasi siyempre hindi sila nahihirapan sa pera na yon. Oo. Kundi puro mga pinagkawatan lang. Kaya nga yung mga kutis nila, kutis porcelana, bakit? 24 hours ka ba namang naka-aircon? Sino nagbabayad? Ang kapatiran. Hindi ba totoo, Danya Rason? Hindi, bakit sa kapatid? Di ba kawawa yung mga kapatid? Bakit hindi si Bonjing? Kung gagawin napakawalang hiya. Alam mo, napakawalang hiya ni Bonjing na yun. O ngayon namatay kamo yung ngayon. Ano siya din niya? Oo. Sinumpa din. It's a tie. It's a tie. Pero in fairness, with all fairness naman kay Papa Narsing, mabait yun. Mabait si Papa Narsing. Mabait yun sa Uncle Narsing. Mabait. Oo, ako nababait. Lagi kami kila Ate Ruth yung bahay nila Ate Ruth sa may Lake Shore. Mabait man din si Ate Ruth. Ay naku, si Ate Ruth. Siguro siya yung pinakamabait na Sorianong nakilala ko. Si Ate Ruth. Mabait din si Ate Ruth. Wala yang At saka pagka pumunta kami doon, nagpapa-catering yon. Tapos pagka uwi na, ipapabalot niya lahat. Bibigyan niya kami. Doon kinakwal. Ay naku, kilakwala. Ultimong tinik ng hito na pinagpilian, pinapabenta sa akin. Hindi ba totoo? Huwag kayong magsisinungaling. Joey, Elijan Rason na nag-alaga ng manok. Alam mo yan. Alam mo yan. Lahat na lang pinapabenta niyo sa akin. Ako naman itong si Tanga, ibinebenta ko naman with ayun. Tapos, ako yung masama ngayon, Danya Rason. Yan, tingnan mo. Hindi mo kasi ginagamit yung isip mo. Kung nanahimik ka na lang at hindi mo ko pinasama, hindi mo ko pinablock, hindi mo ko
Yan kamo yung sumpa. Isa ko alam ng Malyari family yan. Sumpa ni bonding yan si Japayuki. Oo, kaya ngayon, ano kayo ngayon? Nasaan kayo ngayon? Bagsak na ang iglesia ni Daniel Rason. At saka kahihiya siya ngayon sa buong Pilipinas. At hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Si bonding dati, nung nagpunta yan sa burol ng lola. Lola namin Oo. Ano kasi pangalan ng lola nyo? Lola Luz. Lola Luz, oo. Nung mga panahon na yun, wala pa siyang asawa yata nun, si Bobonding na yan eh. Tapos, alam mo ba, nagpunta yan ng lamay doon dati. Tapos buong katawan na. Ngayon, mapandiri siya. Tingnan mo ngayon, kamukha niya na si Kim Jong-un. Mapandiri siya. Bakit sa asawa niya, hindi siya nandidiri? Oo. Yun ang sumparang habang buhay niyang pag-aano si Japayuki. Hate na hate siya sa word na Japayuki. Yung pamilya niya, number 1 mapandiri. Biruin mo sa yung merong galit na galit si si Kuala Lumpur. Merong kapatid sa Singapore, dating taga Singapore, si Sis Jeneline Oviedo. Kampo yata yung napangasawa niya ngayon. Sis Jeneline Oviedo. Taga Visayas yata siya ngayon. Bacolod yata. Pagka pumupunta yun sa sa palit, ay ayan na naman si Malandi. Sabing ganyan. Pero mo sasabihan mo yung mga kapatid na malalandi. Ikaw ba? Kuala Lumpur, hindi ka ba malandi? Di ba nagtanan kayo? Di ba kalandian yung ginawa mo? Na nagtanan kayo 2 beses? Ay naku, malandi rin ng anak mong si Lisel Kapulong. Biro mo na hindi pa naman kasal. Tinanan ni Harugoy, hoy. Oo, hindi ba malalandi rin yung mga apo mo? Ay naku naman. Gera na to. Talaga naman, malalandi naman talaga sila. Eh di tanungin niyo si Cheryl Yosa. Ano sabi? Pag naka-lipstick anong sila, galit na galit para ekang nasubsob sa Mga galit na galit pag naka-lipstick. Oh, kaya nga pati si Sis Baby De Jesus, inaano nila masyado daw mahigpit si Sis Baby De Jesus. Kung kung konting lang daw sinisita sila. Totoo naman, di ba? Oo. Kasi si Lisel Kapulong, ayaw niyang napipintasan yung mga anak niya, yung pamilya niya. Pwede ba yung hindi mo mapipintasan kung meron Ano pala tayo, inahinay kasi parental guidance dahil may mga batang nakikinig sa atin. Merong kapatid kasing tumawag sa akin 2 nights ago, taga US. Sabi niya, Brad Badong, sana po wag na po kayong magmumura. Naniniwala po kami sa mga sinasabi mo. Kahit hindi ka pa po namin nakita personal, nakasama personal. We feel the sincerity of the things you are telling your audience. Pero sana wag ka na pong magmumura. Ay, opo, hindi na po kasi meron pong batang nanonood sa akin, sabi ko. Parental guidance. Ayun, parental guidance tayo. Ayun, nanonood si Justine Timber. Ano to? Closet to sa Di ko alam kung closet exit to or closet na dumadalo pa na taga-lokal ng Brisbane yata siya. Brisbane or Melbourne? Melbourne, Australia. Sigurado natatawa itong si brother or sister Justine Timber. Ayun, shout out kay brother or sister Justine Timber. Ano lang natin sila? Kay Jody Valdez Cruz, kay Virgilio Ramirez, kay Dejo Arellano, kay Dolor Geca, kay Olivia Rodriguez at saka kay Rafael Ilustre. At saka ayun, si Tumbong Tuernes. Kain Tumbong. si Kain Tumbong o Kain Buntot?
Ayun, nag-like din si Brother Victor Amoges. Kapatid ito ng best friend ko si Voltaire na taga Mandaue, Cebu. Ayun. Ayun. Go ahead. Ang dami nilang sinasabi nung ayaw lang kitang anuhin nung time na nagluluksa ka pa. Kasi syempre yung emotion mo, intense pa. Oh, puro kamo kayo kawalang hiyaan yung nakikita nyo yung ano ng iba, bakit yung ginagawa nyo baka mo mabuti? Kaya Puro kamo kayo meron nagtanong sa pang guilty ng Oo. Merong nagtanong sa akin, Badbadong, napanood ko po yung live niyo yung video niyo ni Sis Myra Rason. Totoo po ba yung cause of death ni Brad Elling in-expose ni Mama Mary? Sabing ganyan. Sabi ko, siguro po totoo. Sabi ko, kasi ayan po, nasa social media. bakit hindi nyo tanungin Bonjing? Tanungin niyo si Bonjing kung totoo, hindi. At alam lahat nila yan. Oo, kaya nga hindi na pinakita sa kapatiran eh. Oo, pinandidirihan niya yung tsuhin niya. Siya rin naman ganun. Oo. Kaya nga. Tapos meron pang nagtanong sa akin, Badong, totoo po ba yung magpapasalamat na lang mangangalabit pa si Bes? Magkakaraoke muna. Kain buntot. Kakain muna ng buntot. Pampalakas yun. Oo. At yung kapatid na nag-confide sa akin, na nagsabi sa akin, pati ang Diyos biniblame niya. Sabi ko, wag mo namang idamay ang Diyos, kapatid, sabi ko. Kasi hindi naman kagustuhan ng Diyos yan. Hindi kagustuhan ng Diyos yan. And besides, kaya nga tayo tumagal pare-pareho kay Bes sa ni Bes kasi niya, aral niyang danadala. Yes, exactly. Kaya yung mga kapatid na nakakausap ko, sabi ko, meron po akong konting pakiusap. Sana po kung ano man pong malaman po ninyo regarding kay Bes, huwag pong maapektuhan ang inyong faith. Kasi, alam mo, yung iba, alam din naman Lalong-lalo yung mga KNP. Sige, alam naman nila lahat Oo, alam nila yan. Alam nila na... Saka meron pang nagtanong sa akin, ikaw ba, hindi ka ba ni Bes? Sabing ganyan. Ay, andito na yung order namin. Tinatawag na ako ng mga kasama ko. Sige po, mga kapatid, babay na po muna. Nag-video ako.